Samantala, ilang araw na lang bago ang nalalapit na opisyal na pagtatapos ng 33rd Southeast Asian Games. Pero bago yan, alamin na muna natin kung sino-sino nga ba ang mga pinaka-latest na nag-ambag ng gintong medalya sa ating medal tally. Para sa detalye, live mula Bangkok, Thailand, ang ating teammate na si Paolo Salamatin. Hi, Paolo! Yes, Meg and Daniela, nagdagdag naman ng kabuang apat na ginto. 7 silver at 14 na bronze medals ang mga atletang Pilipino mula sa iba't ibang laro sa pagpapatuloy ng 33rd Southeast Asian Games dito sa Thailand. Ngayon, balikan lang natin yung mga nangyari kahapon sa pangunguna ni Giovanni Delgaco at Christine Paraon matapos magwagi ng ginto sa women's double sculls sa Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center sa may bandang Rayong. Tinalo ng dalawa ang koponan ng Thailand habang bronze naman ang napunta sa Vietnam. Nagdagdag din ng ginto si Pinay kickboxer Zaira Bona sa women's 48 kg low kick event matapos talunin ng kanyang Thai opponent sa finals na ginanap sa Samut Prakan kung saan ito ang unang gintong medalya ng Philippine kickboxing team sa nasabing palaro. Sa rhythmic gymnastics, sineluhan ni Jasmine Altea Aramilo ang ginto sa individual all-around matapos magpakita ng impresibong performance sa Thammasat University. Nakapagtala lang naman siya ng kabuang 102.180 points para maungusan ng mga bansang Singapore, Malaysia at Thailand. Samantala, muling pinatunayan ni EJ Obiena ang kanyang pagiging hari ng pole vault sa rehiyon matapos makuha ang ika-4 niyang gintong medalya sa SEA Games. Tinalo niya ang pambato ng Thailand sa pamamagitan ng countback matapos parehong maitala ang 5.70 meters na bagong SEA Games record habang nakasungkit din ng bronze medal ang kapwa Pilipino na si Elijah Cole. Meg and Danny? Paolo, tuwing Southeast Asian Games, patuloy na binabasag ni EJ Obiena ang kanyang sariling record. Pero this Southeast Asian Games, aminado siya na nakaramdam siya ng hirap. Pagpasok pa lang dito sa kanyang competition, meron siyang 4 na bleeding blisters. At the same time, yung first attempt niya at 5.45 meters was unsuccessful. Paano niya hinaharap yung mga ganitong sitwasyon at manatili pa rin dominante sa regional stage? Yes, tama, Meg. Pagkatapos nga ng interview ng POC Media Pool kay Obiena kagabi, nabanggit niya ang patungkol dyan at aminado nga siya na medyo nahirapan siya dahil sa bleeding blisters. Pero sa kabila nito, binanggit niya rin na nasa tamang condition siya at yun ang naging bentahe niya upang magpatuloy at akuin muli ang momentum patungo sa pagbasag sa SEA Games record at pagbubulsa ng gintong medalya. Sinabi rin ni EJ Obiena na ramdam niya yung pagtaas ng level ng competition sa Southeast Asian Games. As a matter of fact, yung silver medalist nga natin nakapag-rehistro rin ng 5.70 meters. So ano yung sinasabi nito sa paghahanda natin sa susunod na mga biennial meet at the same time yung long-term development ng ating sports sa bansa? Yes, malaking malaking bentahe para sa Philippine sports and lalong-lalo sa mga susunod na henerasyon ng mga pole vaulters natin. Itong SEA Games record ni EJ Obiena and yun nga maraming gusto niya mismo na personal na maging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga pole vaulters dito sa bansa. Paolo, ito naman meron pa tayong another Filipino pole vaulter na nakapasok din sa podium, itong si Kevin Elijah Cole. Kamusta naman ang kanyang naging performance? Danny, sorry. Ang another Filipino vaulter din natin, si Kevin Elijah Cole. Kamusta ang kanyang naging performance na 5.20 meters? Yes, maganda rin ang naging performance ni Elijah Cole sa katunayan. Nanood tayo doon mismo sa naging laban niya, pero yun nga sa kabila nito nakuha lamang ni Elijah Cole ang bronze medal, pero malaking bagay na yun para sa kanya dahil yung mga kalaban niya talagang mabibigat yung competition every year. Talagang hindi lamang dun sa naging laban ni Elijah Cole, maski ang laban ni EJ Obiena, every year talagang tumataas ang kompetisyon, ang level ng kompetisyon nila dito sa SEA Games. And yun nga rin yung sinabi ni EJ Obiena nung nakaraan na talagang hindi na niya ikinagugulat to dahil every year, taon-taon, maraming mga lumalakas dahil nga dun sa pagpapaganda o pagpapaunlad o suporta na nakukuha ng mga
atleta nito sa iba't ibang lugar nila sa bansa, sa mga bawat bansa nila, no. So ito maging so sana no magandang basehan ito para magkaroon din ng magandang suporta mula sa gobyerno dito sa Pilipinas. Paolo, lilipat naman ako kay Alex Ayala. Assured silver na siya as of the moment. Pero kamusta naman yung naging laban niya sa home bet ng Thailand? At doon nga nakita natin sa second set, dikit ang laban at mas mahaba yung rallies. Ano yung naging adjustments ni Alex Ayala para to assure that masungkit niya yung panalong ito? Yes, meron na nga tayong assured silver medal para kay Ayala sa women's singles kung saan hindi ito naging madali dahil sa naganap ng semifinals match niya kontra kay Naklo ng Thailand. Naging dikit ang laban dahil ayaw rin patalo nito ni Naklo kung saan nakuha pa niya ang unang panalo sa second set pero syempre hindi rin nagpakabog si Ayala upang makipagpalitan ng panalo. Na Meg and Danny, nandun tayo mismo at nakita natin na talagang hiyawan yung mga fans ng yung home crowd, no? Talagang hiyawan, nakikipag sagutan kapag nagcha-chant yung mga Filipino fans, talagang sasagutin ng mas malakas ng mga Thai fans nito dito sa women's singles event ng tennis. Pero medyo ramdam din talaga ang pressure no doon sa loob ng center court mula sa malalakas na pag-cheer sa kanilang pambato na isa rin na naging dahilan upang tumaas yung moral ni Naklo. Pero sa kabila nito na natiling kalmado si Ayala, maganda ang footwork at matatalim na forehand upang tuluyang isara ang set sa 6-4 at 6-1. Papasok ngayon si Alex Ayala sa gold medal match against Mananchaya Sawangkao ng Thailand. Isa ring professional tennis player at nakaabot ng finals ng WTA 125 Mumbai Open. Ano yung headspace ngayon ni Alex Ayala papasok sa torneyong ito? Sa pinakamahalagang laban niya dito sa Southeast Asian Games. Yes, medyo dito sa susunod niyang laban nito no, sa finals talagang nasa magandang kondisyon itong si Ayala and talagang napapanatili niya yung magandang composure niya papasok dito sa finals and even before pa nung bago siya magsimula dun sa opening match niya sa women's singles talagang andun pa rin yung focus niya, andun yung magandang footwork niya and healthy itong si Ayala and pagdating nga dito kay dun sa Thai bet na si Mananchaya Sawangkao talagang hindi promising athlete din itong mga kalaban niya dahil hindi ito magiging madali sapagkat itong si Sawangkao talagang minsan na niyang tinalo si Ayala noong nakarang taon at yun siguro ang magiging bantahe ni Sawangkao papunta dito sa finals. Paolo, ito naman pagdating naman kay Zaira Bonas na nakakuha din ng gold. Kamusta ang kanya naging laban at performance? Yes, magandang naging performance nito ni Zaira Bonas no kahapon at marami ring nag-expect sa kanya kumuha ng gintong medalya dahil doon nga no before pa dito sa SEA Games talagang ensayado at exposed na ito sa mga international tournaments itong si Zaira Bonas at alam naman natin itong atletang ito talagang isa sa mga pambato ng samahang kickboxing ng Pilipinas at yun ang naging resulta sa kanyang naging laban kahapon. Paolo, lipat naman ako kay POC Second Vice President Richard Gomez. Dati siyang gold medalist sa men's epee ng fencing at ngayon nakuha niya ang silver medal dito sa larangan ng shooting. Ano yung naging saloobin niya sa kanyang muling pagbabalik sa international stage dito sa Southeast Asian Games? Yes, Meg, tinanong natin si POC Second Vice President Richard Gomez kahapon tungkol sa kanyang pagbabalik sa international competition. Ayon kay Gomez, hindi na ito tungkol sa paghahabol ng ginto kundi sa pagpapakita ng posible pa rin lumaban sa pinakamataas na antas kung may disiplina at tulong na tama at tulong ng tamang sistema. Anya, bonus na lamang no ang medalya at mas mahalaga para sa kanya ang mensahe na walang edad ang sports at ang pagiging aktibo sa kompetisyon. Dagdag pa niya no at ang kanyang pagbabalik ay hindi para agawin ang pwesto sa mga kabataang atleta kundi para magbigay inspirasyon at suporta sa susunod na henerasyon ng mga Filipino athletes. Nako, Paolo, talagang kami dito ni Danny na-excite sa mga balita mo because ang dami-dami mga good news
dyan sa Southeast Asian Games. Yes. Sabi ko nga, Paolo, di ba isang medalya lang ang lamang ng Malaysia sa atin. Pero in terms of silver and Oo. bronze, lamang tayo. Yes. Yes, marami tayong bronze, no? Actually, pwede tayo mamigay, biro lang. Ang dami nating bronze and silver na talagang nakakamangha lang yung mga atleta natin. And to be honest, talagang masasabi mo, itong team na to, itong delegation natin for 2025 SEA Games, talagang, kumbaga masasabi natin, best team din in terms of dun sa delegations natin na puro first-timers, no? Puro first-timers ito. At maraming nagpapakitang giles dito. Makikita natin, at sinabi rin natin nakaraan, no, na itong taon na ito ay taon ng mga underdog. With that, maraming salamat. Paolo Salamatin, live mula Bangkok, Thailand.